Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang pinatawag na sa Kamara. Ex-President Duterte iimbestigahan na. Tamba Castro sanib puwersa na. Nako. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. On the gentleman's agreement in the West Philippine Sea, on the issue of the West Philippine Sea, we support President Ferdinand R. Marcos Jr. in denouncing the secret gentleman's agreement between former President Rodrigo Roa Duterte and Chinese President Xi Jinping. Mga kabayan, inaprubahan na ni House Speaker Martin Romualdez Jr. ang resolusyon ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni Franz Castro para imbestigahan sa Kamara ang naganap na gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi ni Romualdez, So, eto lang mga kababayan, no? Eto nagkakaiba na naman po ng statement ang Pangulo at saka si Speaker Romualdez. Di ba may inilabas na na interview kay Abalos ba yun o kay DND Secretary Gibo, di ba? Sinasabi doon na imaginary lang, no? Di ba doon sa sinasabing horrified si PBBM, di ba? Umatras sila, no? About doon sa horrified na statement ni PBBM, kasi sinasabi naman ni PBBM walang dokumento, wala silang pinangahawakan, di ba? Na ebidensya na mayroon nga talagang na gentleman's agreement, pero bakit daw pinamigay yung bahagi ng West Philippine Sea? Tapos sinasabi rin nila na imaginary lang daw yun, no? Meaning doesn't exist mga kababayan. Walang gentleman's agreement, di ba? So yan, sila, umatras na yung kampo ni PBBM about dyan sa issue na yan na gentleman's agreement. Pero eto naman mga kababayan, si naman, agresibo naman yung Kamara. Sa pangunguna ni Franz Castro at suportado naman talaga ni Speaker Romualdez. Ngayon, na naman tayo, malilito na naman ang taong bayan, no? Kasi sinasabi na ng wala, pero bakit iimbestigahan pa rin? Ha? O, tama po yun, mga ka-review natin. Kasi meron yung nag-comment eh. No? Sabi po, may nag-comment po, sabi na bakit hindi raw itong si PBBM at ang USA diyan sa tagong yaman nila, di ba? Sa US, di ba? Oh, bakit hindi raw 'yan ang imbestigahan, no? Baka mayroong gentleman's agreement sa pagbabalik ng mga EDCA sites at pagdadagdag nito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Di ba? O yan po ay komento lang ng ating mga kababayan, no? Eto, panoorin po natin si Nako, talaga si Speaker Romualdez, walang continuous talaga yung kanyang propaganda laban sa mga Duterte. Biruin mo mga karibin natin, ha? Di ba yung mga allegations ni Franz Castro doon sa, balikan lang natin, ha? Ipakilala lang natin si Franz Castro kung sino ba talaga ito at kung bakit, no? Kung bakit sinuportahan pa ulit ni Speaker Romualdez, mga kababayan. Hindi pa ba nagsasabo ang ating butihing speaker dito kay Franz Castro, no? Na doon sa intelligence fund ni BP Sara, mga karibon natin, napahiya sila doon kasi sinasabi naman ng COA na wala. Pero binigyan po nila ng oras, pinagtuunan talaga nila ng pansin yon.
Ngayon, ito naman, sinasabi ng imaginary lang, no, itong gentleman's agreement kasi wala naman talaga, iimbestigahan pa rin ng Kongreso. Ha? Di ko alam kung uto-uto itong si si Speaker Romualdez dito kay Castro. Sa bawat resolution or something na gustong pag-usapan ni Castro dyan sa Kamara ay talagang go with the flow itong si Speaker Romualdez. Kailangang magkaroon ng pagdinig sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at mga gabinete nito na may kinalaman sa secret agreement ng China at Pilipinas. Ito ay para magkaalaman na kung bakit hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na ginigipit at binubuli tayo ng China at Coast Guard nito kahit napatunayan na atin ang teritoryong pinag-aagawan dyan po sa West Philippine Sea. The so-called gentleman's agreement between the former president and China on the non-supply of the BRP Sierra Madre grounded in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea is tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. Matatandaan na paulit-ulit So yan mga kabayan, sinurrender daw yung natin sovereign rights. Naku talaga itong si sana bago sila magsalita dyan sana may maipakita lang silang panghawakan nilang documents or something patunay, evidence, no, na mayroon talagang gentleman's agreement between PRRD at saka ng China. Ha? Kasi kung wala po silang ipapakita mga kababayan, nagsasayang lang po tayo ng pera, no, buwis ng taong bayan, sasayangin natin dyan sa usapang yan. Kaya alam naman po natin, bawat hearing mga kababayan, bawat galaw ng mga yan, pera po ang pinag-uusapan dyan. Diba? Nakakapanggigil po mga karibin natin kasi sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit hindi nila pag-usapan dyan sa Kongreso? Tulad din lang po ng pagtaas ng mga bilihin, bakit hindi nyo pag-usapan dyan sa Kongreso kung meron ba kayong solusyon na pwedeng gawin dyan? No? Bakit etong walang katuturan mga karibin natin? Kasi mismo na presidente nagsabi na wala silang dokumentong hawak, di ba? Kaya sinabi yung imaginary lang yung gentleman's agreement na yan. Pero ito, Kamara, nakakabweset na itinanggi ni dating Pangulong Duterte na walang secret agreement na naganap sa kanilang dalawa ni Chinese President Xi Jinping. Sa kabila nito, hindi naman kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte. Samantala, isa rin sa mga tututukan daw ng pansin ng Kamara ay ang mga smugglers sa Department of Agriculture at mga hoarders nito para mapataas ang presyo sa merkado kung saan ay maaapektuhan ang marami nating mga kababayan. Ito ay sa kabila ng mga naging isyu kamakailan na dawit mismo itong si Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos na di umano ay kasabwat sa mga smuggling na nagaganap sa bansa. Ayan mga kababayan, grabe po yung issue po ng smuggling sa kasisimula pa lang ng pagkakaupo ni PBBM, pinag-uusapan na agad yan, di ba? Kasi bumulusok agad ilang years na. Ngayon pa lang pag-uusapan sa Kamara. Di ba? Yung mga isyong dapat na taong bayan po yung nakikinabang, pinatatagal bago pag-usapan. No? Pero yung mga walang katuturan mga karibin natin, as long as kalaban po nila ang tinitira, no? Kalaban po nila or posibleng maging kalaban nila sa darating na eleksyon, no? Yung magiging subject, no? Kahit oras lang ang pagitan, may agad resolution. Walang hiya ito mga karibin natin. Tuloy ang laban natin kontra sa mga hoarders, profiteers, at smugglers ng mga agricultural products. Habulin natin ang mga nagsasamantala sa presyo ng mga bilhin.
Hindi natin papayagan na ordinaryong Pilipino ang Tingnan nyo mga kababayan, nagbabasa lang yan, oh. Tingnan nyo, di ba? Ito. Nagbabasa lang yan, hindi pa maayos pag mga smugglers ang tinatopic dyan. Pero pag ibang topic, ba, mula sa puso, mga kababayan. Dito, nagbabasa lang, hindi pa maayos. hirap dahil sa lamang sa pagkaganid nila sa pera. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na may halong politika at personal na galit ng kampo ni Romualdez laban dito kay dating Pangulong Duterte? Aba, opo. Niya ang investigasyon na gagawin sa Yes na Kamara yes. laban dito sa dating Pangulo. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sisimula na ng House of Representatives ang investigasyon nito ukol sa umano'y Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea o WPS sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara kahapon, April 29, iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na pagtutuunan na ng pansin ang mababang kapulungan ang investigasyon ukol sa usapin para malaman ang matinding epekto nito sa soberenya at territorial integrity ng bansa. Naghain na ang dalawang magkahiwalayin na resolusyon, ang Makabayan, Black Lawmakers at si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Gungun para imbestigahan ang umano'y kasunduan. The so-called gentleman's agreement between the former president and China on the non-supply of the BRP Sierra Madre grounded in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea is tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. On the gentleman's agreement in the West Philippine Sea, on the issue of the West Philippine Sea, we support President Ferdinand R. Marcos Jr. in denouncing the secret gentleman's agreement between former President Rodrigo Roa Duterte and Chinese President Xi Jinping. But at the same time, in the exercise of our oversight powers, we will direct the appropriate House committees to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreements on our national interests, particularly our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. Like President Ferdinand R. Marcos, we are horrified by the idea of compromising the country's rights over the West Philippine Sea. Ayungin Shoal is part of the country's exclusive economic zone, as reaffirmed by the 2016 arbitral ruling on the South China Sea arbitration case. Habulin natin likewise under Article 56 of the United Nations Convention on the Laws of the Sea. Ordinaryong Pilipino ang maghihirap dahil sa lamang which in this case is clearly the Philippines has to... So yan mga kabayan, bakit kaya hindi minention dito ni Speaker Romualdez yung sinabi rin ni PBBM, di ba? Doon sa interview. Ewan ko lang, hindi yun ambush kasi nakaupo si PBBM doon sa interview na yun Na sinabi niya na wala silang pinangahawakan na ebidensya, no? Or documents. Tinawag niya pang abogado si di ba? Sabi niya si Pierre Arde, isang abogado at mahilig ito sa pagdodocument ng mga ginagawa, di ba? Pero wala daw. Ibig sabihin wala ng gentleman's agreement kasi walang documentation, di ba? O, paano ba yan? Paano niyo mapapatunayan yan, no? Paano niyo mapapatunayan na meron talagang gentleman's agreement, no? Which is doesn't exist, mga kababayan, kasi wala naman talaga. Mahihirapan ito. Baka gumastos pa kayo ng bilyon, para lang malaman, yung gentleman's agreement na yan. Baka gumastos pa kayo ng bilyon. Kawawa naman po ang taong bayan. Maawa kayo. Napakamahal po ng mga bilihin. Sana isang araw
magising na lang tayo, may hearing na about sa pagmahal at ng presyo ng mga bilihin, di ba? Kasi yun yung importante sa ngayon, mga karibin natin, bakit hindi talaga nila pinag-uusapan. Ito naman, in terms dito sa mga, sa hearing dyan, pagdinig naman sa mga smugglers, no? Kayo po ba'y naniniwala na, lalabas ang katotohanan dyan? Kung ang ma-involve ay, mga nandyan rin, di ba? Imposibleng lumabas yan, baka isang kindot lang ni di ba? Ni Tambaluslos. O mag-iba na agad yung ihip ng hangin, imbis na yung itatanong ay, ikaw ba ay smuggler? Ha? Baka yung itanong eh, sige, magpatuloy ka. Wala na yung mga kababayan, ano man po ang inyong reaction, komento, or kritisismo kung meron man po about dito sa video nito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.